Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So gusto po muna magpasalamat sa mga kasama natin na nag-join dito sa ating Daily Devotion. Meron tayong join dito if you want to support our channel. So meron po tayong mga bagong members, si Ann Reyes, Lenilyn Violata, and Leonardo Canto. Maraming salamat po sa inyo. And gusto ko rin pong batiin ang happy birthday si Maxine Abalos and Bernard Decelo. Happy birthday po sa inyo. Nakikiselebrate po ako sa inyong kaarawan. Now, tutuloy po natin yung ating series po patungkol po sa the power of humility. The humblest is the greatest. Ito po ay principle ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga taong nagpapakumbaba, sila yung mga taong dakila sa harapan ng Diyos. The humblest is the greatest. Na yung pag-aaralan po natin ay continuation po ng pinag-aaralan natin kahapon. Sabi po rito sa verse 5, sa Philippians po ito, chapter 2, verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So sa atin daw pong mga relasyon, pwedeng sa relasyon mag-asawa, churchmates, magkaibigan, magkapatid, ang mindset daw po natin katulad ng sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Si Jesus Christ po marunong magpakumbaba, lalo na sa panahon na nag-aaway kayo, no? So, sabi dito, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So si Apostol Pablo, para po ma-solve yung mga issues sa Philippi na merong mga pag-aaway-away doon, specifically may nag-aaway doon dalawang babae, si Euodia at si Syntyche. Makikita po natin yon sa Philippians chapter 4. Si Euodia at si Syntyche nag-aaway sila for whatever reasons. Kaya dito sa chapter 2, sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Philippi, magkaroon kayo ng mindset ni Jesus Christ. Basahin ko po sa Tagalog. Tingnan niyo po kung anong ginawa ni Apostol Pablo rito. No? Nag-quote siya. Ito pong verse 6 onwards. Ito po ay hymnal. Kumbaga, yan yung inaawit nila. Merong lyrics o yan yung kopya nila. No? Yan yung quotation. Yan yung kinote ni Apostol Pablo. Para ipamukha dun sa mga nag-aaway. Hoy, magtularan niyo si Kristo. Maging humble kayo. Magpakumbaba kayo. Sabi po rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Si Kristo, sabi rito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos. Si Jesus Christ po, kapantay niya yung Diyos Ama. Pero hindi niya ginamit yun to his own advantage. Sa halip, sabi rito, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo para iligtas tayo. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Naging masunurin siya sa Diyos Ama hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So, sa ating mga pag-aaway-away, basically sinasabi ni Apostol Pablo rito, tularan niyo si Jesus. Kung si Jesus marunong magpakumbaba, sino ka pa? Sino ka para hindi marunong matutong magpakumbaba? Now, nandito na po tayo sa pangalawa, no? The Power of Humility series. So, we talk about humility makes us beautiful. Kapag nagpapakumbaba ka, talagang magiging gwapo ka, no? Magiging magandang babae ka. Bakit? Kasi nagiging katulad mo si Jesus. That is our topic this morning. Humility makes us like Jesus. Kaya sabi po rito sa mga talata, no? In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, tularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ito yung teaching natin ngayon, pinakauna, Jesus' humility is our standard. Again, ito po ay sa konteksto ng mga pag-aalitan, no? Pag-aawayan, pag-aaway mag-asawa. Pag mataas ang pride mo, hindi makakristo yan, hindi mo katulad si Jesus. Nagiging katulad mo yung ibang ma-pride. Sa Bible, sino ba yung ma-pride? Yung gustong maging katulad ng Diyos, na gustong abutin gustong maging kapantay ng Diyos. Sino ba sa Bible yon? Kayo na lang sumagot. Pero si Jesus, bagamat siya kapantay ng Diyos, siya ay nagpakumbaba. Kaya si Jesus po yung standard natin. At sinasabi ng Apostol Pablo rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus na humble.
And when you humble yourself, you're becoming like Jesus. Jesus is our standard. Sa panahon po na mayroong mga alitan sa buhay mag-asawa, magkapatid, magkapamilya, or magkaibigan, or sa church, magka-churchmate, or workmate, sa panahon na mayroong mga alitan, mga kapatid, hindi natin standard yung kaaway natin. Na kapag masama yung kaaway natin, masama rin tayo. Na kapag sumigaw yung isa, sumisigaw din tayo. Kapag busangot yung isa, busangot na din tayo, no? Hindi natin standard yung ibang tao. Ang standard natin si Jesus. At kung ang Panginoong Jesucristo nagpakumbaba, nararapat din lang tayong magpakumbaba. Even to the point of saying, sorry. Kahit yung kasalanan natin maliit lang, tapos yung kasalanan ng kaaway natin mas malaki. Ikaw na maunang mag-sorry. Pag ginawa mo yon, nagiging katulad mo si Jesus Christ. At, sa Kristiyanong pananaw, kung tayo yung ginawa ng mali, minsan tayo pa yung lalapit para sabihin na, nagawan mo ako ng mali. Kung hindi man mag-sorry, hindi rin tayo naghuhurimentado o nagagalit pa. Instead, ginagaya natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, Jesus' humility is our standard. Hindi po natin standard yung ibang tao, yung sitwasyon. Ang basihan po ng ating mga reaksyon at pakikitungo sa kapwa natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kung ang ating Panginoong Jesucristo ay naging humble, sino tayo para hindi tayo magpakumbaba? So, kailangan natin ang mindset ni Jesus. Number 2 po, Jesus' humility involves self-emptying. Sabi po rito, rather, He made Himself nothing. Siya'y Diyos, kapantay ng Diyos, but He made Himself nothing. Grabe nung humility ng Panginoong Jesucristo, no? Bilang Diyos, He is the agent of all creation. When God created all things, He created all things through Christ Jesus. So, makikita mo, ang taas ng, ng posisyon ng Panginoong Jesucristo. Pero dito, He made Himself nothing. Kaya po, hindi dapat tayo mga entitled Pag sinabing entitled, alam mo yung may mga titulo. Dahil may titulo ako, may posisyon ako, paglingkuran nyo ako, pagsilbihan nyo ako, kayo lumapit sa akin, kayo magpakumbaba sa akin. Si Jesus hindi ganun Si Jesus nasa kanya na lahat ng title, pero siya pa yung nagpakumbaba. He emptied Himself. Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, nagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po ang humility ng Panginoong Jesucristo. It involves self-emptying. Kaya ganun din po sa atin, kahit ano pa yung mga titulo natin, gaano pa kataas yung narating natin, ano yung mga accomplishments natin, lahat dapat yun, wala yun Hindi natin kinukonsider yung mga yun kung paano ang Panginoong Jesucristo hindi niya kinonsider na kapantay siya ng Diyos. Nagpakumbaba siya. So sa atin, kahit ano pang title natin, huwag tayong maging entitled, Lahat ng yon, kung ano man na-achieve natin, tapo na natin sa bintana yon when it comes to, dealing with other people. Kung kailangan magpakumbaba ka, hindi na natin iniisip na may malayo na rating natin, kayo magpakumbaba sa akin. Jesus' humility involves self-emptying. And number 3 po, Jesus' humility leads to service. Yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo, ito ay, nagdulot ng paglilingkod sa kapwa. Isipin niyo mabuti, Diyos na dapat pinaglilingkuran ng lahat, ang ginawa niya, He emptied Himself, binitawan niya yung mga prerogative ng pagiging Diyos, naging tao siya, at siya'y naglingkod sa atin. Tayo yung pinaglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagtrabahuhan niya yung ating kaligtasan doon sa krus ng Kalbaryo. Isipin nyo anong klaseng Diyos yon. Walang ganong Diyos sa iba't ibang mga relihiyon na nagkatawang tao upang maglingkod sa atin at pagtrabahuhan yung ating kaligtasan. Jesus' humility leads to service. Ganon din po sa atin mga kapatid, Yung ating pagpapakumbaba, ito yung nagdudulot sa atin upang tratuhin natin yung ating sarili bilang tagapaglingkod ng ibang tao. At pag ginawa natin yung nagiging katulad natin si Jesus Christ, you are blessed. Ikaw ay pinagpala. Kapag ikaw ay natutunan nating maglingkod sa kapwa. So bilang application po, number 1, adopt the mindset of Jesus. I-adapt natin yung mindset ni Jesus. Isipin nyo, Diyos nagkatawang tao, naglingkod.
adapt po natin yung mindset ni Jesus Christ na yon. Kung meron man tayong i-adapt, wag yung kaaway natin. Minsan ang kaaway natin sobrang taas ng pride. Tayo rin, ina-adapt rin natin yon. Taas din natin ng pride natin. Pataasan tayo ng pride. Sa mga mag-asawa, sa mga, pag nag-aaway, pataasan ng pride. Hindi natin ina-adapt yung katunggali natin, no? Ang ina-adapt nating mindset, yung mindset ni Jesus. Kaya po yung sinasabi rito sa verse 5, no, have the same mindset as Christ Jesus. Number 2 po, avoid a sense of entitlement. Malayo ba narating mo sa buhay? Manager ka ba? Teacher ka ba? Malayo ba natapos mo? Dahil mo bang mga achievements na feeling mo ay dapat kang paglingkuran ng ibang tao? Kung ikaw ay magiging katulad ng Panginoong Jesucristo, sabi rito, si Jesus, Diyos, may tataas pa ba sa Diyos? Wala na. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya itunuring yung mga prerogatives ng pagiging Diyos. Sa halip nagpakumbaba siya. Yan yung Panginoong Jesucristo. Sabi rito, binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Isipin niyo po yan, binitawan. Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Walang sense of entitlement. Nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang lagi nating tanong, sino ako para hindi ako magpakumbaba? Nag-aaway kami ng kumpare ko o kaibigan ko, workmate ko. Sino ako para hindi magpakumbaba kung yung Panginoon ko ang nagpakumbaba eh? Sino ako para hindi ko gawin yon? So avoid a sense of entitlement. Kahit ano pang na-achieve natin, it doesn't count. Number 3 po, aspire to become a servant. Yung laman po ng puso natin, dapat meron tong aspiration na maging katulad ako ng Panginoong Jesucristo na naglingkod. Nagpakumbaba, naglingkod. Minsan kasi, lalo na sa mga kaaway natin, no, ayaw natin silang gawa ng mabuti. Pero ang Panginoong Jesucristo, isipin nyo, sa panahon na hindi tayo kamahal-mahal, ginawa niya tayo ng mabuti doon sa krus, iniligtas niya tayo. Yan ang mayamang biyaya ng Diyos na pinakita niya sa atin. Naging servant ang Panginoong Jesucristo. Isipin niyo, sabi niya rito sa isang verse, no, yung tinatalakay natin, sa Matthew chapter 20, just as the Son of Man did not come to be served. Ang Panginoong Jesucristo na parito, hindi upang paglingkuran, but to serve. Siya yung maglingkod sa atin, maglingkod sa Diyos Ama, and to give His life as a ransom for many. Upang ibigay niya yung kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Siya yung naglingkod sa atin. And when we aspire to become a servant, what we are aspiring is to become like Jesus. Kung ikaw ang pinaglilingkuran, ang layo mo kay Jesus. No? Ang layo natin kay Jesus. Pero kung ikaw ang naglilingkod, ang lapit mo kay Jesus. Kasi si Jesus Christ, He did not come to be served, but to serve, and gave His life as a ransom for many. Now, para po sa ating discussion, how can we practically imitate Christ's humility? Practically speaking, paano natin i-apply yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo na pinakita niya sa atin 2,000 years ago? Pag yan in-apply natin sa ating mga relationships, lalo na sa panahon na may mga away, may mga gusot, no? Kagaya dito sa Philippi, meron ditong nag-aaway si Euodia at si Syntyche. Paano pag in-apply mo yung mindset ni Jesus Christ, no? Anong mangyayari? So, practically speaking, how can we imitate Christ's humility? Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Magpakumbaba tayo. Kung meron man tayong mga kaaway ngayon, kasamaan ng loob, tayo na yung lumapit kahit tayo pa yung nagawa ng masama. Now, kung tayo naman yung nakagawa ng masama, let's be quick to say sorry, no? Wala namang masamang mag-sorry. So, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Heavenly Father, thank you for the perfect example of humility in Jesus Christ. His humility is my standard, showing me the beauty of self-emptying and sacrificial love. Help me to adopt His mindset, putting others before myself and avoiding any sense of entitlement. Teach me to let go of pride so that I may serve others wholeheartedly, just as Jesus did.
Give me a heart that desires to be a servant, seeking to meet the needs of those around me for your glory. May my life reflect the humility and love of Christ in all that I do. In Jesus' name, amen and amen. Sama po natin ito sa ating panalangin, no? Maging panalangin ito ng ating mga puso. Now, gusto ko po magpasalamat sa ating katuwang sa devotion natin na ito, si Ma'am Maria na taga Binyan, Laguna. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to our family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.